mga soy, ngayong araw ay maglilinis muna tayo ng nahuli nating pusit lumot. Grabe at malaki na nga itong nahuli nating pusit lumot mga soy. Ang natin tatanggalin dito ay yung ulo para masama na rin yung laman loob niya at tinta. Dapat ay maingat ka rin sa paghugot dito mga soy para hindi mapunit ng tinta at hindi mangitim yung pinaghuhugasan nyo. Pagkatapos ng maalis ito mga soy ay matitira itong parang plastic na matigas na nagsisilbing parang buto niya sa likod. Tinatanggal na din natin ito mga soy dahil sa parte ng katawan ng pusit mga soy, isa ito sa hindi nakakain. At ngayon ay ikikat natin ito mga soy gamit lamang ang aking gunting. Malambot lang ang laman ng pusit lumot mga soy kaya napakadali lang itong guntingin. Ito nga palang pusit lumot mga soy or nukos kung tawagin sa amin ay isa sa pinakapaborito ko dahil isa ito sa pinakamasarap na seafoods na tikman ko. At kahit ano pang uri ng pagluto mo nito mga soy ay talaga namang napakasarap. Pwede mong sabawan, tubo, ginataan, inihaw, kinilaw or kahit ano paman. Prito, calamares, lahat na yata ng luto na pwede mong gawin ay magagawa mo gamit ang pusit lumot mga soy. Kaya talaga namang napakasarap nito at may kamahalan din sa merkado. Kaso nga lang hindi lahat sa atin ay pwedeng kumain nito mga soy. Dahil meron din talagang mga taong nagkakaroon ng allergic reaction sa pagkain nito mga soy. Yung iba ay nagkakaroon ng mga pantal-pantal sa balat. Meron din pangangati at yung iba naman ay nahihirapan sa paghinga. Kaya kailangan din talaga natin magdoble ingat mga soy sa pagkain ng mga ganitong pagkain. At kung isa ka sa mga taong bawal o hindi na pwedeng kumain ng ganitong pagkain mga soy, maaaring mag-comment ka sa comment section at ibahagi ang iyong mga naramdaman o karanasan sa pagkain nito mga soy para din makadagdag ng kaalaman sa ating mga kababayan na hindi lahat ng masarap na pagkain ay pwede nating lantaran. Yun ang mga soy, maraming salamat.